Dalawang helicopter at isang eroplano na konektado kay dating Congressman Saldico ang nakalabas na sa bansa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kabilang siko sa 6 na pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects. May unang balita si Joseph Moro. 6 na personalidad ang tinukoy sa bagong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain nila sa Office of the Ombudsman. Alegasyon ng ICI na nakipagsabuatan umano sila sa mga kontraktor at grupo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara para kumbra ng kickback mula sa national budget sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. 2 senador ang pinangalanan sa report, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na inirekomendang kasuhan ng plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ayon sa ICI, kinausap umano ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siyang alokasyon para sa mga flood control project. Sagot ni Estrada, wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control. Batay lamang daw sa sabi-sabi ang mga paratang laban sa kanya. Lilinisin daw ni Estrada ang kanyang pangalan at handa siyang dumaan sa anumang proseso ng batas. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control project at 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho umano kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng mga abogado niya ang basehan ng pagkakasama niya sa report. Hihintayin daw niya ang susunod na hakbang ng ombudsman. Giit ng senador, siya mismo nagsiwala tungkol sa flood control projects na hindi na ipatupad. Parehong mga kaso ang inirekomenda ng ICI laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon sa ICI, naging proponent umano si Ko ng abot sa 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga proyektong inilista ni Alcantara. 20 to 25% ang hiningi umanong kickback ni Ko. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Dawit din sa rekomendasyon ng ICI si dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy. Noong 2022, 411 million pesos umano ng mga proyekto ang naaprubahan mula sa kanyang insertion sa GAA. 10% ang hiningi umano niyang kickback. Inirekomenda ring kasuhan ng Ombudsman si COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon sa ICI, si Bernardo ang tumulong kay Alcantara na maging district engineer. Proponent umano si Bernardo ng mga proyektong aabot sa halagang 1.065 billion pesos. Ang rekomendasyon ng ICI sasailalim sa preliminary investigation ng Ombudsman. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. So mabilis. And we expect to be filing cases soon. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala na sa Pilipinas ang 3 sa mga air asset na konektado kay Ko. Kabilang dito ang 2 Agusta Westland helicopters na lumipad pa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman nasa Singapore na simula noong August 16. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alam naman natin na merong mga assets na nawala na sa bansa. Pero ang kagandahan is kahit nawala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Kahit nasaan pa sila, Singapore, Malaysia, at magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture cases na ipa-file ng national government. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.